Patuloy na pinapalakas ang turismo sa lalawigan ng Leyte. Ayon sa Tourism Department, gumagawa na sila ng mga hakbang upang ma-promote pa ang mga tourism destinations sa kanilang lugar. Si Noel Talakay sa detalye live. Rise and shine, Noel. Audrey, nandito pa rin ako sa province of Leyte, particularly dito sa Palao, Leyte. At pinopromote niya ng Leyte government or province of Leyte ng ang kanilang mga tourist destination dito. At hindi lang basta tourist destinations o tourist spot, binebenta rin nila kung ano ang kwento ng likod o nasa likod ng kanilang mga tourist destinations. Santo Niño Church, isa sa pinakamatandang simbahan ng Leyte na naitayo noong 1970, matatagpuan ito sa Tacloban City. Ito naman ang old provincial capital ng Leyte, naitayo ito noong 1924. Saksi ito ang World War II. Ito rin ang naging tahanan ng Philippine Commonwealth Government noong 1944. At dito nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña. Ilan lang ito sa mga dinarayo ng mga turista sa lalawigan ng Leyte. Kanlungan kasi ito ng turismo at kasaysayan. When you go to a destination, it is not only the beauty that captures you, it's actually the story behind a place. It's always the story behind a place. Ito naman ang tinatawag nilang liwasang barko ng Eva Jocelyn o MV Eva Jocelyn Shrine. Yung iba naman tinatawag itong liwasang Yolanda dahil ito ang malaking barko na inanod sa barangay Anibong, Tacloban City, Leyte nang dahil sa storm surge o daluyong bunsod ng bagyong Yolanda noong November 2013. Ang dating mapait na karanasan ngayon ay sumisimbolo sa pagiging matatag, pagbangon at katapangan. So I think Tacloban, hindi ako Leyte, and yung buong Eastern Visayas, hindi ako biased by saying that it has a very good story, a story of resilience. And I think that's, if you're asking about the unique selling proposition, I think yun yung pinakamagandang story nito. Sa ngayon, patuloy na pinapalakas ang turismo sa lalawigan ng Leyte. Ayon sa Tourism Department ito, gumagawa na sila ng hakbang para sa promosyon ng kanilang mga tourism destinations. Isa na nga dito ang pagpasok nila sa digitalization. We're trying to really convince that local tour operators to put their tours online, like Viator, Klook, Get That Guide, no? Apparently, syempre yung iba, it's like an adjustment for them. So that's why we've tapped Klook, no, to help us put their tours there. Also Viator. So that's putting everything on digital. Isa ang turismo na nakakapagbigay ng kita sa lalawigan ng Leyte. Sa katunayan, bata sa tala ng Leyte Provincial Tourism, malaki ang itinaas na kita ng Leyte mula sa mga turista dahil sa kanilang pagbili at paggamit nila ng mga serbisyo. Audrey, marami pa ang gagawin mga hakbang yung Provincial Government of Leyte para lang mapalago yung kanilang turismo dito dahil nga ito sa ginagawang rehabilitation ng San Juanico Bridge. Pero tiniyak naman talaga noon pa ng pamahalaan ng lalawigan ng Leyte na hindi makakaapekto itong rehabilitation sa paglago ng kanilang turismo. Kaya naman nakikipag-ugnayan din sila sa mga private institution tulad sa isang kilala na isang airline companies na AirAsia para matulungan din sila na entice or hikayatin yung mga iba pang mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa at mula mga foreigner din na pumunta at dayuhin ang Leyte para naman ma-experience nila kung gaano kaganda ang Leyte. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.